Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin yung assignment operators. So, on our previous video, if I'm not mistaken, pinag-aaralan natin yung logical operators. And we clearly see kung saan siya ginagamit, ano yung mga logical operators, blah blah blah. Okay? So ngayon, focus tayo sa isang bagay. We are going to talk about assignment operators. Ano ba itong mga assignment operators and saan siya ginagamit? O, paano siya kinocode? Yun yung mga tanong, di ba? So actually guys, yung assignment operators is the most easiest thing sa coding, okay? So, without further ado, para maintindihan natin, open na natin yung mga compiler na gagamitin natin, guys. Okay? So, ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. So, syempre, para maintindihan natin, maglalagay ako dyan ng comment. Ang topic natin for today is assignment operators. Okay, ayan. So, ano bang ginagawa ng assignment operators, guys? So, basically, the name itself defines kung anong ginagawa niya. So, nag-a-assign siya ng ano? Nag-a-assign siya ng mga value, assigns value to variables. Yan. Nag-a-assign siya ng mga values sa variables. And at the same time, pagka ang assignment is merong kaugnayan sa mga arithmetics, yung mga plus, minus, divide, gumagawa na rin siya at the same time ng operation. Okay? Plus operations. Yan. So, makikita nyo mamaya yung mga simple example paano nangyayari na nagkakaroon siya ng operations. So, una, paliwanag muna natin, ano ba yung assign? Ano ba yan? Diba? Okay, ganito yan guys. So, isa-isahin natin yung ibang klase ng assignment operator. Una, yung assignment itself. Meron tayong tinatawag na assignment or kumbaga, ang tawag dito is nag-a-assign. Pag nag-a-assign kasi guys, parang ganito. O ikaw, diyan ka naka-assign ha. O, ibig sabihin, dun ka nakapwesto, dun ka nakalugar, ganon. So, pag sinabi nating assign, ang operator na ginagamit niyan is equals. Diba? Yan, assign. Kunyari, parang ganito, si variable A. Ang i-assign ko sa kanya na value ay 5. Diba? Anong value ni A? 5. Yan yung naka-assign sa kanya. In fact, kapag pinrint natin yung A, i-run natin, ayan, makikita ninyo, ang lalabas na value niya is 5. Okay, nakita ninyo guys. So, yan, basically, ang tawag dyan is assign. So, ayan yung unang-una at saka yung pinaka-basic. Kumbaga, yan yung pinaka-base. Yan yung pinaka-basic or pinaka-ugat ng lahat. So, ikalawa, meron tinatawag na assign, addition, assignment naman. So, yan lang ilalagay natin. Ang code na ginagamit niyan is plus equals. Diba? Siyempre, logic lang. Addition, tapos assign. Ano naman ginagawa nito? For example, ganito guys. Kung si A ay may assign or may value na 5, yan, i-mention natin siya ulit. Okay? Mag-a-add tayo. Addition, kumbaga, addition, assign. Ano ibig sabihin doon? I-add mo to, tapos i-assign mo. Kumbaga, i-assign mo uli. Or simple way of saying na dagdag mo to, tapos yung total, yun yung ipalit mo sa value. Ganun lang, okay? E di, dadagdagan natin yung A. Kung ang value ni A is 5, ang gagamitin natin is addition, assign. So, gagawin natin, si A, mag-add ka, tapos saka mo i-assign ulit ng 3. Anong magiging bagong value ngayon ni A? E di 8. O, pag pinrint natin yan, 8. Bakit naging 8? E di ba 5 yan? Oo nga. 5 nga yung initial value niya. Pero, ni-reassign natin ulit. Kumbaga, gumamit tayo ng addition, assign. Ang ginawa natin is, i-add mo, tapos i-assign mo yung total. Kumbaga, i-add mo to tapos yung result i-assign mo ulit sa kanya. Sabihin, same variable pa rin yung ginamit natin, A, pero dinagdagan natin ng 3. Napakadali lang, di ba? Hindi kailangan ng sobrang tinding calculation. Parang ganun lang, addition and assign. Okay? And the same thing goes sa lahat ng mga arithmetic. Like for example, sa subtraction, assign. Ganun lang din guys, subtraction, assign. Ang gagawin yan, minus, assign. Yan yung kanyang operator na ginagamit. For example, palitan natin to. Yan. I-minus mo yung 3, tapos yung sagot, yun yung i-assign mo. So, 3 minus 5, 2. O, yung 2 na yun, yun ulit yung i-assign mo sa A. Kaya ang makukuha nating value is 2. Nakuha ninyo guys, napakadali lang, sobra, promise. Kaya sabi nyo, ito yung pinakamadali. And then, meron pa tayong multiplication assign. It's the same thing, di ba? Pero, pakita ko na lang din for the sake of argument. Huwag nating pahabain. Multiplication assign, again, ganun pa din yung kanyang operator na ginagamit is multiply, tapos equals, di ba? Kumbaga, multiply, then assign. So, palitan lang natin yung minus ng multiply, then assign. Kung ang mangyari niyan, kung ang value ni A is 5, i-multiply mo, tapos yung sagot i-assign mo. Saan? Sa 3. Okay? 5 multiply 3, 15. So, yun ngayon yung i-assign mo ngayon, baga bagong value niya. So, makakuha tayo ng 15. Okay? So, division naman. Sample naman tayo sa division. Yan. Division, tapos assign. Division and assign naman. Ano naman yung kanyang operator? Siyempre, slash, yung division operator. And then, equals. Division assign. Napaka-simple. And
And then, lagay natin yan. So, ito gawin nating absolute. Sabihin natin 12. Okay? Una, divide mo muna yung 3 sa 12. Anong sagot? 4. O, yun na ngayon yung i-assign mo. Ibig sabihin, kung ang nilagay natin is division assign, kung ano yung sagot niya, yun yung i-assign mong bagong Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. Value ni variable A, which is 4.0. Nakuha ninyo guys. Ganyan yung division assign. So, meron pa. Lahat ng arithmetics sa programming magagamit natin. So, yung modulus assign, ganun din. Modulus assign. So, ang kanyang code na ginagamit is yung modulus, di ba, percentage. Tapos, assign. Yan, equals. So, palitan natin to. Sabihin natin 13 para may modulus tayong makuha. Ilan? Kung naalala niyo, di ba, ang modulus, kinukuha niya yung remainder. 3 divided by 14 is, gawin natin 13. 3 divided by 13, ang makukuha natin is 4.1. Kumbaga, meron tayong nakuhang modulus or remainder 1. Okay? So ngayon, pag ginawa natin tong modulus, yan, yung remainder na 1 ang magiging bagong value ni A. Papaliwanag ko ulit para maintindihan natin. Ang ginagawa ng modulus, guys, kinukuha niya yung remainder. Okay? So ngayon, ang ginagawa naman ni assign, kung ano yung number na ipapasa mo or ipapas mo sa kanya, yun yung gagawin niyang bagong value ng variable. So kung meron tayong 3 dito, imo-modulus niya muna yan. Ibig sabihin, i-divide niya yan. Bakit niya i-divide? Kasi kukunin niya nga yung remainder. So, yung initial value ni variable A is 13 divided by 3. So, meron tayong 4.1. At dahil modulus yung gamit natin, guys, walang pakialam si modulus dun sa 4. Ang gusto niya yung 0.1. Yun yung kukunin niya kasi ang trabaho ni modulus, kunin yung remainder. So, ang nakuha niya is yung 1. Diba? 0.1. Hindi mo na kailangan yung point. So, anong gagawin ngayon? Dahil modulus assign to, yung 1 na yun ang magiging bagong value or i-assign niya ngayon sa variable A. Kaya pag pinrint natin yan, makukuha natin is 1. Nakuha ninyo. In fact, pag ginawa natin tong 14, ibig sabihin, i-divide mo yung 14 sa 3, ang makukuha mo is 4.2. So, yung 0.2 kukunin ni modulus, yun ngayon yung bagong assigned value ni variable A. So, pag nira natin, makukuha ka ng 2. Nakukuha ba ninyo? So, medyo naging complicated lang ng konti pagdating dito. Okay guys. So, pwede mo rin itong gamitin sa exponents, if I'm not mistaken. So, ang tamang tawag doon ay exponentiation. Yan. Bahala na kayo. Hindi kasi ako Amerikano guys. Exponentiation assignment. Okay? So, ang code na ginamit dyan is yung exponent, diba? Ganyan. Dalawa. Tapos, equals. Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube eh. It's hard. Yung post, backward, forward, kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mong subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw, at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya, so hindi ka nag-backward, forward, post kasi nakikita mo doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado ka magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. So alam niyo naman ginagawa ng exponent, diba, to the power of. So gawin natin simple. Palitan natin yung operator, exponentiation, assign gagamitin natin. So palitan natin yung value para madali. Sabihin natin 2, yan. Tapos 3 yung ating exponentiation assign na value. So ano mangyayari? Sa exponent kasi to the power of. So lagay tayo ng comment dito. 2 times, kumbaga ganyan. 2 times 2 is equals to 4, diba? Times 2 kasi 3 eh. 2 times 4 is equals to 8. Yan. So yung 8 na nakuha natin, yun ngayon yung i-assign natin. Kumbaga, unahin natin yung exponent, exponentiation, 2 to the power of 3. 2 times 2 is 4 times 2 equals 8. Tapos yung 8 ngayon ang ilalagay natin na bagong value or i-assign natin. So pag pinrint natin to, basically, we will have 8. Ayan. Nakuha ninyo guys. So pwede siyang gamit sa exponentiation. Balik tayo dun sa modulus. Tinalunan ko kasi. So meron pa pala guys yung tinatawag natin na floor division. Pwede natin tong isama din sa floor division assign. Parang ganon. Kayo nang bahala. Papaliwanag ko sa inyo yung logic. Ito yung mahalaga eh. Okay? Yung floor division, di ba, ang operator nun na ginagamit natin, dalawang slash. Di ba? Pinag-aralan na natin yan dun sa ating arithmetic operators. Tapos, assign equals. So, palitan natin yung value, burahin natin itong mga to. Dalawang slash na yung operator natin. Yan. Tapos, sabihin natin, balik natin yung ating 14. Yan. Di ba, dito sa modulus, kinukuha niya yung remainder. Kay floor division naman,
yung pake niya sa remainder, wala siyang pakialam doon. Kukunin niya yung pinakasagot. Pero ira-round off niya. Naalala nyo na, di ba, nira-round off niya yon. So dito, kung si 14 yung value ni A, tapos ito yung ating floor division assign. So ang bagong floor division natin is 3. Ibig sabihin, if floor division niya muna to, sasabihin niya, 3 divided by 14 is 4.2. Di ba? 4.2. So ngayon, kay modulus, kukunin niya lang yung 2, wala siyang pakialam sa 4. Sa floor division, hindi. Kukunin niya yung 4. Pero may pakialam siya doon sa 0.2. I-round up niya yon. Dahil 0.2 lang yun, walang epekto yon. So ang total na makukuha natin, 4. So yung 4, yun ngayon yung magiging bagong assigned value ni floor division. Kaya pag niran natin to, we will have 4. Nakuha ba ninyo guys? Napakadali lang. In fact, kapag nilagay natin dito is 16, ayan. So 3 divided by 16 is 5.1. So wala siyang pakialam sa do meron, pero hindi naman yun mara-round off. Okay, wala namang epekto yung kung i-round off mo. So kung makukuha nating sagot is 5. Sana nagigets ninyo guys. Madali lang to be honest. Kung medyo nalilito kayo dito, balikan nyo yung ating arithmetics operator. Kumbaga ano nangyayari lang dito guys, nagkakaroon lang ng simpleng operations, tapos yung result, yun yung bago niyang value. Ganun lang ang nangyayari. Sobrang simple lang. Okay? So basically, ito lang naman yung mga arithmetics operators natin. So ito yung mga ginagamit natin sa assignment operators. So madali lang siya, di ba? Sobrang dali lang yan. Ang sikreto lang dito, huwag nyo munang pansinin yung assignment. Okay? Kumbaga parang hindi nyo muna siya nakikita. Ang mangyayari lang, kung kapalitan natin to ng 4, yan. So parang kung ano yung operator, yun lang yung gagamitin mo. 16 divided by 4. Parang ganun. Yun yung bago niyang value. Ganun lang. Kung papalitan natin to ng flash, kumbaga ang mangyayari is addition tapos assignment. 16 plus 4. 20. Edi yun yung bago niyang value. Ganun siya kasimple. Diba? So, yan yung ating assignment operators. Ngayon natapos na tayo sa assignment operators, I think kailangan na nating mag-jump sa interesting at medyo lang naman na komplikado. So, gusto ko unahin natin concatenation muna tayo. So, ano ba yung concatenation? Yon. Kasi ina-arrange ko yung topics natin in sequence eh. Yung talagang starting from the very beginning hanggang pa-complex ng pa-complex. Do, minsan merong mga bagay na considered as simple or parang part ng fundamentals, pero in a logical way of thinking, hindi naman talaga siya parang pambigi. Kahit nasabihin natin na dapat kasama to sa mga like mga bitwise, mga ganun, membership operators. Oo, sabihin natin na kasama siya sa fundamentals, pero kung hindi mo pa masyadong na-explore yung coding, nagsisimula ka pa lang, parang hindi siya agad-agad ideal maintindihan. Kagaya sa data types, di ba tinuro ko sa inyo yung data types? Yung mga integer, string, actually meron pang kasama yon. So, list, sets, dictionary, kumbaga parang array yon, di ba? Mahirap siya kung ibibigay natin agad as a beginner, bibigay mo agad sa kanya, maaring ma-overwhelmed. Kahit ako dati na-overwhelmed ako. Parang nagkamali ata ako ng decision sa buhay. So, ngayon ko lang na-realize na medyo marunong na ako mag-programming, mag-coding, na although kahit na sa kategory siya ng sabihin natin is fundamentals, pero there should be a proper sequence na hindi ma-overwhelmed yung mga brain cells natin. Nakuha ninyo guys, there should be a proper sequence na hindi tayo ma-overwhelmed. So, totoo yan. So, yun yung sinusundan ko. Okay, ina-arrange ko lahat in a sequence na pagdaanan ko, na experience ko mismo para malinaw, di ba? Malinaw sa mga audience. And honestly, I think naman na you can affirm, pwede naman kayong mag-agree kung nakakabigla ba o parang ang gulo, di ba? I think hindi naman siguro, di ba? So, yan yung pinaka gusto kong pattern dito na meron tayong sequence na, oy teka, ito pang beginner to ha. Oo, pero pag nilay down ko yan agad, ngayon, maaaring ma-overwhelm kayo kasi pang beginner nga, pero grabe naman yung operations na nangyayari. Grabe naman yung amount of data na kailangan mong tandaan. So siguro, slow muna tayo. Yung mga tinabi ko na mga fundamentals na hindi ko sinama ngayon, ibibigay ko sa inyo definitely. Bibigay ko yan sa inyo pagkatapos natin sa control flow or control structure. Kasi sa control structure, guys, yung mga if else, medyo common na sa atin or familiar na tayo.